Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay, maoy usa sa pinakasimple apan pinaka-epektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, himsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19, timan-i. Lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na di ay niya ang virus nga anha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban. Kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod o ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka. Pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos, hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay ug immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo. Ug sila makapanakod ug mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang 1 ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamayng sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Maayong adlaw sa tanan. Ang COVID-19 mao'y pinakadakong kontrabida nga atong giatubang karon. Aron mapugnan ang pagkatak sa kontrabida ng COVID-19, nagkinahanglan kita og bida ug kining bida nga atong gipangita atong makita sa matag usa ka nato. Kitang tanan ang bida solusyon sa COVID-19. Ang bida solusyon sa COVID-19 nagdasig sa katawhan na magbag-o
sa ilang mga pamatasan aron mahimong bida batok sa COVID-19. Kini galakip sa upat ka litra nga BIDA. D. Bawal ang walang mask. I. Isanitize ang mga kamot. D. Distansya na 1 metro. A. Action. Base sa tinuod nga impormasyon. Mga katawhan sa Bohol, iawham ko kamo na mahimong bida solusyon sa COVID-19. Timan-an nato ang upat ka simpleng mga pamatasan Nagre-representar sa litra nga BIDA. Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. ikaw ug ako, Ikaw ug ako. Ikaw ug ako. Itang tanan. Ang bida solusyon sa COVID-19. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can beat the solusyon. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. BIDA. Be the solusyon sa COVID-19. May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Good day, Philippines! Good day, Bohol! Good day, GCGMH! Mga Ka-Gallares, welcome back to our show, and this show is dedicated in keeping Boholanos informed to stay fit, healthy, and well. Mga Ka-Gallares, ako si Nurse Mark, ug mao kini ang GCGMH Healthy Bohol 2021. And tungod kay nag-celebrate kita sa National Hospital Week, mao kini atong GCGMH Healthy Bohol Special Edition. Sa itong gika-announce na to, natay 3 or 2 ka importante nga mga topics na itong i-discuss karong National Hospital Week, and kita live sa ito ang mga FB pages nga naa sa ato ang screen karon at GCGMH Official, at GCGMH Nursing Service, at GCGMH PHU Wellness. Mga Ka-Gallares, mohanyo ko kay tungod kay importante kaayo ang atong mga topic nga i-discuss karon sa labi na kay mag-update kita og unsa kining COVID variant nga nag-threaten sa atoa diri sa probinsya sa Bohol. Ato ni siyang i-share para ma-aware ang atong mga katawhan ug unsa kini ug unsay dapat natong buhaton. So naa diha sa inyong mga screen, i-stream and then learn something from our discussion, like, comment, share, and of course na kay posibilidad nga makadaog sa ato ang papremyo. Kay sa gikaingon pa, part sa ato ang Hospital Week, bang hatag kita og mga bonggang premyo sa mga Ka-Gallares nato nga makatubag sa ato ang Barayta Tawhana Question for the Day. And of course, ang ato ang Hospital Week is sponsored by the Hospital Operations and Patient Support Service, or HOPS, headed by our Chief Administrative Officer, Ma'am Mary Grace Galieto. Okay, so ang ato ang prices karong hapuna, manghatag kita og 3 ka buok or tag 100 pesos load, and there will be 3 winners sa ato ang mga lucky nga Ka-Gallares nga makatubag sa ato ang Barayta Tawhana Question for the Day. Pero later on nato siya gamay i-reveal ang sa atong question for the day. But for the meantime, ayaw kalimot nga to stream, learn, like, share, comment, and win. So if na kay mga pangutana sa ato ang speaker karong hapuna bahin sa COVID-19 nga Delta variant,
i-comment ka na sa ato ang comment section. Okay. So, unsa man atong kuan karon nga sige pa mang padayon ang COVID-19. So sa gikaingon pa nga makaingon ta nga COVID-19 pag 2019 pa, then 2020 na, 2021 na ron, and then hapit na mo 2022 kay ang bare months mag-start na next month. Pero ang COVID-19 naa pa gihapon. Unya mas nagkagrabe kay ning mutate. Unya mao ni lang gigaingon nga naa ning Delta variant, Lambda variant ug uban pa mga variants, pero karong hapuna mga amo mo pahibaw unog unsa kini Delta variant ug unsay atong mga dapat buhaton para malikayan nga dili kita matakdan aning ginaingon nga Delta variant sa COVID-19. So, para ma-remindan kita mga Ka-Gallares ug unsa ang mga sintomas sa COVID-19, atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman na wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga taong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, kaya ginatong tapuson ang COVID-19. Basta, sa gikaingon pa, mo cooperate kita. Kay dili na rin trabaho sa usa or duha ka tawo. Trabaho nato kining tanan mga Ka-Gallares. Diba? Trabaho ni sa mga healthcare workers, trabaho ni sa tanang frontliners, trabaho sud ni siya sa mga katawhan. Kung sa gikaingon pa, collective effort ang atong buhaton para masugpo nato ang COVID-19. So, unsam de atong angayan buhaton batok sa COVID-19? Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Yes, o sa akong gikaingon pa, balik-balik sa kada episode nato diri sa atong Healthy Bohol, dapat mag-observe gid kita sa minimum public health standards para malikayan nato ang nga matakdan kita or makatakot na sa uban ani nga COVID-19. Kaysa gikaingon pa, nanay uban mga tao nga kumpiyansa na kaayo aning COVID-19, kinabday uban nga mang-vandal nga scamdemic, fake siya nga pandemic, nga gama-gama ra siya. Pero kung inyong tan-awon ang tinuod nga sitwasyon sa atong mga balay tambalanan, makita gyud ninyo nga tinuod siya og katong mga naapektuhan o katong mga nangamatyan na aning sakita, hinaot unta nga dili ni siya modangup sa lain pang tao. Mao na magtinabangay kita para atong malabanan ang COVID-19. Mao tong ang gawa sa minimum public health standard. Kung duna nay bakuna sa inyong lugar, ayaw gyud kalimti nga magpabakuna. Unya kung imuha ng turno, grab the chance to get job para #bida vaccination. So unsa may mga pamaagi para mahimong luwas kita sa COVID-19? Atong tan-awon kini nga video. Kaibigan, huwag ka na munang lumabas ng inyong bahay. Maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Okay no, sa gikaingon pa sa video, tamang pag-iingat. Tamang pag-iingat gyud atong buhaton para dili kita madampan sa sakit nga COVID-19. Unya mga Ka-Gallares, karon di ba daghan mga nangutana nga karon nga nagsaka na pud ang kaso sa COVID-19, mudawat pa ba si Gallares og konsultasyon labi na sa ato ang outpatient department. So mga Ka-Gallares, kung nakadung mo sa atong official nga GCGMH FB page kanang atong FB page nga ginganan og Governor Celestino Gallares Memorial Hospital, dito amo nang gihipatik ang atoang serbisyo or giya sa atoang telemedicine. Ang atong outpatient department
mudawat og konsulta nga mga non-urgent nga mga medical cases. So para mahibaw pa kita og unsa kining telemedicine, atong tan-awon kini nga video. Okay, mao kadto mga Ka-Gallares, no, mao to atong giya sa ato ang telemedicine. Pasabot kahinanglan nga naatay cellphone or laptop unya natay strong nga internet connection, pero gibutang sa dito sa ato ang guide or giya sa telemedicine ug unsay angay buhaton. So for more information, bisitahan lang ang ato ang GCGMH or Governor Celestino Gallares Memorial Hospital FB page, or pwede sa dinyong bisitahon ang ato ang official website na www.gcgmh.gov.ph. Adto ninyo makitaan mga Ka-Gallares ang ato ang QR code or ang ato ang link kung buot ka bung magpakonsulta pinaagi sa ato ang telemedicine. Okay? Hinaot nga nakuha katog ayo kalimti nga bisita ang ato ang FB page or website para sa dugang nga mga impormasyon bahin sa ato ang telemedicine nga serbisyo para sa atong mga katawhan. Okay, unya kaninga nga Healthy Bohol episode, sponsored of course sa ato ang GCGMH Hospital Operations and Patient Support Service, ang ato ang HOPS. And also, this is brought to you by GCGMH Information and Communications Office, Public Health Unit, and the Nursing Service, and appeal ang ato ang IT section. Okay, so ayaw kalimut mga Ka-Gallares, stream, learn, like, comment, share, and ug kabalo ka sa tubag sa atong pangutanan. Karong hapuna na kay tsansa nga makadaog og 100 peso worth of cellphone load, and there will be three lucky winners if matubag ninyo ang ato ang Bright Tawhana question for the day. So before nato i-reveal ang ato ang question for the day, ato sa unang i-congratulate ang atong winner from previous episode. Congratulations to Ma'am Ava Pearl. Ma'am Ava, ikaw ang Brighta Tawhana. Okay? Congratulations. So kamo mga Ka-Gallares, karong hapuna, kung ganahan mo mga ginagmayra good po siya nga 100 peso load, pero 100 peso load is 100 peso load. Okay? So 3 lucky winners. Ug kabalo mo sa tubag ani pangutanaha, dong sa atong comment section ug isulat ka na ang ato ang Bright Tawhana question for the day is unsay imong mabuhat aron makatabang sa pagpugong sa pakatap sa COVID-19 or kaning Delta variant. So unsa may atong mabuhat aron makatabang kita sa pagpugong sa pagpakatap sa COVID-19 kasalabi na kaning Delta variant. So kung kabalo ka sa tubag, dong sa ato ang comment section unya isulat ang official format nga Healthy Bohol space your answer. Nya mga Ka-Gallares, sunda ang atong official format na Healthy Bohol space your answer. Okay? Only one answer per person is allowed, and of course winner or winners di ay katulo man ang ato ang posible nga mananaog karong hapuna are selected and to be announced during sa next episode, which is ugma kay 3 successive topics atong i-discuss para sa ato ang special edition for the National Hospital Week. And of course, katong mga wala ka-appeal sa ato ang live streaming karong orasa, naamoy tsansa hangtod 11:59 karong gabi para tubagon ang atong Brighta Tawhana question for the day. Okay? Ayaw kalimti, Healthy Bohol space your answer.
Unya kung naamoy mga pangutana para sa atong speaker, isulat ka na sa ato ang comment section. Kaya ato na siyang ipangutana later on sa ato ang resource person. Okay mga Ka-Gallares? Okay. So karong hapuna, nakabalo naman kita nga sa ubang probinsya sa Pilipinas na nagyud ang kaning ginatawag nga COVID-19 Delta variant. Kay sa una atong ikadukan COVID-19, pero later on diha ata naka-realize nga kani nga virus paspas mo mutate. Unya kani siya daghan na kayo siya variants nga daghan kitong nadunggan nga variants. Ug sa gikaingon pa, kini nga klase nga variant isa ni siya sa pinakadali makatakod ug kaning mao ni siya ang katutong ko nakabalita mo dito sa India, mao ni nga variant ang naka-cause aron daghanang na nasakit sa COVID-19. Unya tungod kay na-detect naman siya sa ubang probinsya diri sa Pilipinas, mao nang naanay threat or posibilidad nga madapod siya diri sa atong probinsya. Pero unsaon man nato para mapugnan ang pag-abot sa Delta variant diri sa probinsya sa Bohol, mao na maghisgot kita og COVID-19 Delta variant 101. Ug atong giimbitar karon ang atong infection prevention control nurse sa ato ang balay tambalanan sa GCGMH, Miss Graziella May Revilla. Hello, Ma'am. Good afternoon. Hello, everyone. Good afternoon. Okay, Ma'am, no? Before ka na mo pa sugdon sa ato ang pakighinabi sa atong katawhan bahin sa COVID-19 nga Delta variant, nakabalo man tanong nga taas naman atong kaso sa COVID-19 diri sa probinsya? Yes. Actually, kuan gid siya kanang wala siya nga nag-totally down sa atong expect, but it's still rising gataas gid gihapon. Unya gabati pod ang atong mga kaso. Okay. So tell us more bahin ani Ma'am May. So far sa karon, ang atong status sa setup sa hospital, ato nang gi-expand ang atong sa una mas lesser man atong gi-allot for mga positive or confirmed cases. But right now, ato nang mas gidaghanan ang atong mga bed capacity para sa mga confirmed or positive cases. Kay with the availability pud sa atong molecular lab and then gataghan na pud ang mga kaso. So no na nga nakita natong mas kinahanglan mas i-expand ang kaning mga beds for confirmed positive cases. Okay. So Mami, so TE atong makatawhan o unsa kining Delta variant or threat sa Delta variant. Take it away. Okay. Okay, so makita ra ba ang ako ang slide na gi-share? Yes, Mami. Okay. So so far kung moingon ta og Delta variant no, ang una jud nga mahuna-hunaan or that would come into our mind is India, di ba? We would always correlate about kung unsay nahitabo sa India base sa mga news sa TV, sa Facebook, no, sa mga information nga gina-share online. So sa atong nahibaw-an katong nag-spike gyud si Delta sa India, no, daghan kayo sila kaso, nangkalisod sila sa mga availability sa ilang oxygen. Unya naay uban nga naa na lang gyud in tawon sa kilid sa dalan nang hangyo nga matagaan og oxygen. And unfortunately taas pud ang ilang mortality, daghan na nga angol na nga matay sa ilahang mga kaso. And kung familiar mo katubitaw ang uban mga patayng lawas galutaw na sa river or this same as kani nga picture nga ilahan na lang murag in tawag cremate kada uban kay they have murag di na sila kaapas. Pareho siya sa time adtong pag-start jud sa COVID, di ba sa US kung makadumdum mo, kulang na ang halos mga morgues or kaning mga crematoriums ni balibad na gyud sila kay dili na sila ka-accommodate sa kadaghan nga patay nga madawat in a day. So naay klase-klase maning variants or there are many phases of COVID nga naa karon, pero so far
ang pinakasikat as I know is kani si Delta. So ila-ilahon sa ninato katong mga nangagi nga mga lain-lain nga kuan sa COVID. Ang pinaka-first siguro or pinaka-common or dominant nga variant is katong gitawag nga Epsilon nga nag-start siya early January or February. So muni siya ang most common gyud nga virus that initially nga niabot that we came into nga naila-ila na to. Ikaduha na is kadtong si Alpha, which was discovered or first resurfaced sa UK in December 2020. Then isunod si Beta or the South African variant, same month and year, December 2020. Then si Gamma resurfaced in Japan and Brazil. And then ni ang pinaka ma-consider siguro na to gikahadlukan ang Indian variant si Delta. Mapasabot ani VOC is vaccine of kanang kinahanglan nga bantayan or of concern variant of concern, sorry. So muni siya si Delta ang mo'y nagikan sa India katong highly transmissible or mas dali nga makatakod. Pero dili pod magpauwahi ang Pilipinas na apod tay Philippine variant, P3 variant or the Central Visayas variant which surfaced in Central Visayas sa Cebu from January to February this year. Okay? So since karon ang atong istoryahan is kani man gyud si Delta no kay as much as possible ato gyud unta ning pugngan ang pagsulod ni Delta or kung nakasuod man simbako, pugngan ang pagkatag or pagpanakod ni Delta sa ato ang probinsya. So unsa ang COVID-19 Delta variant? So Delta ang gingalan kay na-mention man ako no sa B1617.2. Kani siya nga B1617.2 muna siya murag genetic sequencing sa mga geneticists no. So ang in general term para dili maglibog ginganlan siya og Delta. So kani si Delta usa ka SARS-CoV mutation nga originally nakita or first nga na-detect sa India during mga last quarter of 2020 around October, December last year. So ang kahadlukan ani is that moigo siya sa immune system. Mas mubo ang antibody neutralization ug mas paspas kini makatakod. So tanaw na to ang timeline ni Delta no. So again, na-detect siya in India late 2020. And then by April 27, 2020, kay ato nga time from December 2020 to April, daghan na bitaw yun mula tong bibo kayong India sa kanang ilahang pakigbatok aning COVID. So ang Pilipinas para mapugngan ang pagsulod sa Delta, ang Pilipinas, ang gibuhat sa Philippine government is giban nila ang mga travelers from India April 27, 2021. So taud-taud pud no. So ana nga timeline from 2020 to April 2021, 4 months after ay hata nagban og travelers from India. And then by May 11, 2021, unfortunately naatay first case na na-detect sa Pilipinas nga Delta variant. Kani nakita sa duha ka returning overseas Filipinos from Oman and UAE. Kung familiar mo katabi taong OFW sa una nga nabalita gid pud to siya. So kani sila ang duha ka first case nato wala gini sila travel history in India. So possible nga didto ni nila nakuha sa ilang gigikanan nga lugar ug naa na poy kaso didtong lugara. So by May 31, mupaton time di ay nga gitawag na si B161.17.2 as Delta variant. So gitawag na siya as Delta. Muna nga gitawag na siya og muna na siya nga time nga it is commonly termed as Delta. Unfortunately, pagka July, last month, this year, so na-record na to atong first local case of Delta variant. Bisan pag nagpugong ta sa mga
entry of countries with known Delta variant, no? India, nya nanunod pa to adto nga time, Indonesia, no? Unfortunately, naagid gihapon tay recorded nga local case of Delta variant, which came into a number of 11. So sa first detection niya, 11 kabuk ani gawas, and majority ani from northern Mindanao, I think there were 6, and then West Visayas, NCR, and also Central Luzon. So as of date, August 8, this time, 2021, we have 355 total cases of Delta sa Pilipinas. So it has involved 13 ka-regions, 26 ka-probinsya, and tanan syudad sa northern NCR is already has already recorded cases of Delta. So sa karon, ang pinakadaghan gid ang kaso is sa NCR with 146 cases, and for Region 7, we have 37 active cases. So, pasalamat ta so far sa Bohol, we have no detected cases of Delta. And hopefully dili gid unta na siya makasulod puhon. Kay no, we are already strengthening our borders, atong border control. Ang kulang na lang gyud ani is ang mga disiplina sa mga tao nga mosunod sa mga gipangmando sa gobyerno, sa mga ospital, o para sa katawhan. Okay. So kaning mutation o mga variant, normal ra man gyud ni ang virus nga mutate. So in short, mag-evolve gyud sila over time. So since magsige mag-change, the only thing that is constant in this world is change. So walang forever gyud. So a virus would always replicate to make copies of itself, and mo change na siya gamay for improvement. Mura ra gud gihapon og tao, di ba? We need some improvement. So nata i-change sa atong kaugalingon for our improvement. As for the virus, kanang ila, they might change a little para maka-survive to make them better. Oh, mura ra gyud siya og tao. So these changes are called mutations. So a virus with more than one or more than one new mutations is referred to as variant. So muna siya, kaning si Delta is a product of the original nato nga virus which has mutated. So nag-evolve lang siya due to the factors nga possible daghan na kayo siya, or kailangan niya mo survive, kay daghan na kagipang buhat. So muna siya nga needs to survive, so mag-mutate siya for improvement pod niya aron mulahutay siya. So what causes a virus to change to a new variant? When a virus is widely circulating, kay daghan naman kay siya in a population, like for example, sa ato ang lugar sa Pilipinas, daghan na siya, nag-cause na siya daghang infection. So daghan na siya kakumpetensya, so kinahanglan niya mo mutate or mo create og another another variant so as maka-survive. So the more opportunities a virus has to spread, the more it replicates, and the more opportunities it has to undergo changes. So the more na ay virus, the more chances nga mo spread, the more siya nga mo daghan, and the more siya nga mo undergo og change or mo mutate. So most viral mutations have little to no impact on the virus' ability to cause infections and disease. Kay kasagaran man gyud nga mutation, ginagmay ra na siya, no? But unfortunately, there are mutations nga gi-alter na ang genetic material sa virus. So kana siya, it would affect the virus property. So mao na siya nga mas higher transmissibility rate, or mas paspas na siya nga makatakod. So muna siya. So far, kaning mga bagong variant sa virus, naaryo ni siya murag originator. Kunya, kuan lang siya, nag-mutate, nag-change, kay para makalahutay siya, mo survive, and para pod makakombat siya kung unsa may ato ang ginabuhat sa iya. Okay. So, muna siya nag-start na
si world crisis atong sige og pag fighting against COVID, no? So it's been more than a year since 2019, late 2019, 2020, abi na itong graduate na ta, nag-2021 na lang, hapit na magpasko, nagpa-ila-ila na si Merry Christmas, pero murag layo-layo pa, daghan pa siguro tayo agian, no? So dili ta at this time, we should not be like complacent nga, okay ra, it's normal. Yes, it's normal, pero dili gid gihapon ta kinahanglan magkumpiyansa. So let me just show you kaning Philippine situationer sa ato ang cases of COVID-19. So as you know, mura man gyud ta og naa sa second wave na at this point in time, no? So nag-peak siya last year, unya hangtod karon ibalik. And then for Central Visayas, it seems jud nga we are on like, diba, first, second wave, third wave, and we are peaking. So we have a number of cases, and which is really alarming. And what's alarming is that ang mga tao murag wala na pud nang hadlok, no? A lot of people are already engaging into activities nga medyo I might say makakosya nga mas mukatag ang virus. So anyway, ang kanang mga ing-ana nga butang mag-start gid na sa atong kaugalingon on how we would be disciplining ourselves nga maprotektahan po nato ang atong kaugalingon. So what makes the Delta variant more contagious? So kani siya mutation in the spike protein, thereby increases in cell adhesion. So kanina ay ang Delta variant na siya murag na siya protein content nga mas dali siya mopilit sa cells sa tawo. So that is why mas dali siya makatakod. Also, they have higher viral load according to CDC, 1,000 times higher than other variants. So compared to the variants nga na-mention ako ganina, kapag epsilon, alpha, beta, and all, mas taas gid siya og viral load. Kung maingon kag viral load, muna siya ang nagapasabot kung unsa kadaghan ang virus sa imong lawas. So people with Delta variant also reach their peak viral load faster according to one study. So naamang goy peak time ang imong lawas nga ma-accommodate niya ang virus sa imong body or the viral load in your body. So for Delta variant, paspas siya. So the short time interval from exposure to the first PCR test, so as early as 3 days, ma-detect na siya kay anak kadaghan ang virus sa imuhang lawas. And then the viral load is very high that some studies even claim nga bisan gani kunog mulabay ra ka sa lugar, mura na kag mangagkag or mamili na ka og virus anang lugara. So it's really alarming kay not only that it is very contagious, pero ang iya pong effect with the people nga maapektuhan is also severe, no? So it has a higher transmission rate of around 97% higher transmissibility. So same lagi hapon unsaon man og transmit ni Delta. So Delta variant is also a COVID virus. So same ra ang transmission with the other viruses. So it may be by droplets, no, laway, suka, or whatever during face-to-face exposure. Labi na kanang dili magmask, no? So pinaka-importante gid gihapon nga magmask. Even at home, especially those nga kanang like kita nga those nga mangitrabaho, no, going in and out of the house. So if madalang gyud even sa nasa balay magmask ta, especially if naatay mga immunocompromised or mga senior citizens nga kauban sa balay, kay it is they are very at high risk nga matakdan. Also via direct contact, so touching a contaminated surface. So kung naay wala gamas, nangatching, nilagput ang iyahang laway diri sa table, and then dili siya manghunaw, maghawid-hawid siya sa iyang mata, sa iyang ilong. So pwede nga matransmit sa iya or mapasa niya ang virus.
It may also be transmitted via aerosols or through aerosol generating procedure. Example, kanang sa hospital, mag-suction, nebulize, mag-intubate or magtubo, or kanang sa balay, kaning magtuob. No? So, tuob is also aerosol generating. And then inanimate objects, which is less common. For example, katong mga surfaces, katong like ganina, direct contact, mahawiran ang surface, wala nag-disinfect sa mga lamisa, mga doorknobs, door handles. So, pwede nga mapasa ang virus. So, it's very important good nga, aside from mask, face shields, distancing, na-adjud ang hand hygiene. So, with hand hygiene, especially kanang manggawasta, mag-grocery, or natay panglakwon, it would be very helpful if magdala mo og handy nga hand sanitizer. Para anywhere you go, you could always perform or perform og disinfection sa inyong mga kamot. So, can COVID be transmitted via airborne? So, there is evidence nga pwede gid nato siya, di ba, ma-transmit via airborne, kaya na-mention ako ganina, through aerosol generating procedure. And also, there are studies nga, pwede nimo siya mapasa when you are working or staying in an enclosed space that has an inadequate ventilation. Number one, ana, is kanang mga opisina, no? If poorly ventilated, dili siya poorly ventilated in a sense nga walay kanang airflow nga going in and out, may klarong air exchange. So, ang virus, pwede ra magtuyok-tuyok within the environment. So, that is why, no, even though in the offices, labi isa nga simbako, ma-COVID or sample lang, Delta. Nga no? So, if naiusa, it's possible nga matakdan yun na niya ang tibuok niya kauban sa opisina, especially if enclosed ang ilahang opisina. Walay klarong ventilation, so magtakod yun. So, we would suggest, pag ingana, no, we have to provide barriers. Batangan na itong mga divisions, ang atong mga spaces, so as to limit yun ang transmission, especially in the offices. So how about social distancing? Is 6 feet enough ba? Actually, di ba, if COVID is transmitted via droplet, no? Droplet, at least 3 feet apart man yun. 3 feet away ang distansya. So 6 feet is very essential if kanang atong mga areas yun is somehow very crowded. So let's consider the setting, kung crowded siya, or kung nabay proper ventilation, or ang mga tao are wearing the appropriate PPE, bisag crowded siya, nagmask, but poorly ventilated ang area, so crowded environment, poor ventilation, labi ng kanang wala ng gimask, no? Labi ng kaning mga fiesta-fiestang tapok-tapok, videoke, no? Katawa-katawa, so nang lagsik na ang mga laway, unya na pulutan in front, so the area is considered a very high risk nga environment. But if you are gonna be working in an outdoor, like nasa gawa, so well ventilated, di man siya aircon, no? But it's an outdoor, na ay air exchange, natural air exchange, so less crowded ang environment, and then dili kaayo gubot. The area is with people who are quiet and wearing face covering, so walay magsyagit-syagit, no? So it would be considered a lower risk nga environment. So big factor gyud kung enclosed area mo, naa mo sa enclosed environment, kay there is a very big possibility nga ang virus would only be floating within the air, no? So mas dako pod ang possibility nga magtinakdanay or matakdan. So there are risk factors. So ang edad, kung senior na, kinahanglan gyud nga mas taas-taasan ang protection. So for the gender, there's more cases for the males. So mas daghan nga na COVID nga males. And then other conditions that are
predominant are hypertension, obesity, diabetes, no? Kaning naay mga comorbidities, mga CKD, liver disease, and amongst others. So if you are gonna be handling kaning mga patients with kaning cases, kinahanglan gid pud nato sila i-consider nga naay possible nga lain nga comorbidities nga ka-affect sa ila. There are also those nga immunocompromised and also those pregnant women. Kay kasagaran raba sa mga kaso karon are kaning mga undergoing hemodialysis and pregnant women. Muna siya naapoy mga high risk nga kasagaran ma-admit dire. Because they are more exposed, diba? Sige, sulod gawas sa balay at hospital, sa mga clinics, kay magpa-check up, or prenatal, pa-dialysis, nga na. So, mas daghan sila exposure sa outside environment nga makonsider nato nga high risk nga environment. No? So, still the same ang mga signs and symptoms, no, na ay hilanat, ubo, shortness of breath. Ito, ako na-mention kanina sa videos, previous videos, no, wala na sense of taste and smell. Common yun po na siya sa kanang ma-COVID after usually 3 to 5 days from symptom onset, na anay loss of taste and smell, and then mga kalibanga, suka, and all. So how about vaccines? So unsa man ang bakuna? Makahatag ba siya og pag-asa for this pandemic or maprotektahan ba mi sa bakuna with kaning gitawag nato nga Delta variant? So the impact of new COVID-19 variants of COVID vaccines. So far, can I get sick with COVID even if I am vaccinated? Sa may tubag ani, masakit pa ba ko? Bisag gibakunahan ako, fully vaccinated, naka-complete na ko sa dose. Kaning vaccine brand nga ako ang bakuna, pwede pa ba ko ma-COVID? Yes. So again, ang bakuna is not dili siya assurance nga di na jud ka ma-COVID, no? It is still possible to test positive or to have a positive PCR test and have symptoms after being fully vaccinated. But the good thing is it's most unlikely that you will become seriously ill or transmit the virus to others. Pasabutan na, posible ma-COVID pa ka, yes, pero ang imuhang pagka-COVID, dili ng serious or severe nga kaso nga kinahanglan na katubuhan, kinahanglan na kay-admit, kinahanglan kag monitoring, no? It's unlikely nga mahimo kang severe case. And also, you have a lesser risk of being able to transmit the virus to your kauban sa balay, kauban sa trabaho, no? So lesser lang gyud ang pagka-severe nimo o ang pagka-possibility na makatransmit ka sa virus sa uban tao. So what impact do the new variants of the COVID-19 virus have on vaccines? So the changes or mutations in the virus may lower the effectivity of vaccines but do not make them ineffective. So ang effectivity gid sa bakuna mo lessen siya pero wala nagapasabot nga di siya effective. Ora gina siya. Naa pa siya part kay nga naman di ba as mentioned kanina ang kaning mga variants are mutations. So naay mga add-ons sa ilahang system maunang mas lahi sila sa mga previous nga variants. But it doesn't mean nga kung kanang gi-develop nga bakuna karon dili na gyud siya, wala siya pulos kay daghang bag-o nga mga naibag-o nga mga variants. Kay again, di ba, kaning mga variants, the different variants na lang siya ginagmay nga add-ons. So it does not mean that it totally changed the entire nila nga genetic nga setup. So COVID vaccines are expected to provide at least some protection against new virus variants. Kay same raman na sila nga COVID. So in the event that any of these vaccines prove to be less effective against one or more variants, it will be possible to change the composition of the vaccines to protect against these variants. So
Again, there is no such thing in this world nga constant, di ba? Always changing. So, walang forever. So, there is also a possibility. Na-adjoy possibility, yun nga, na ay changes, ani nga mga variants. But siguro not now, in the future, kaya it would take time for them to mutate into a higher level yun, no, of the virus. So far, as of now, our available vaccines, approved vaccines, are very effective in fighting against these variants. But maybe in time, nga naa na jud po'y mag-mutate nga lahi, that's the time that there might be a need nga unsa man to change the composition of our vaccines, diba? So do I need a booster dose? Kailangan ba na ako magpa-booster every time na ay bagong variant, no? So as of this time, again, immunity from vaccines is long-lasting. So makahatag pa gid siya og immunity. It is also possible that we could need second-generation COVID shots in the future if variants emerge that are resistant to the ones we have now. So as mentioned ganina, if naa na joy mutation sa atong mga variants nga dili na jud makover aning atong mga vaccines karon, that's the time that we would be needing siguro second generation or what we call as booster shots or booster doses of vaccine. But again and again, our vaccines right now are effective. Okay? So who can stop COVID? Kinsa may makapugong ni COVID? Ang presidente, ang mayor, ang gobernador, ang head sa hospital, ang atong mga barangay captain, walay makapugong ni COVID. Kay COVID is just like, kuan siya, iyahang presence is like kamo, no? So, walay makapugos, kundili ang imuhang kaugalingon. Nobody but you. Okay. So, what can we do? Pinakauna, magtuon taog saktong paghugas sa kamot with soap and running water or pwede hand sanitizer like kung naata sa gawas. Magpuyo rata sa balay, no? Kung wala dyan mga kinahanglan panglakwon, dili sa ta maglaag-laag, especially karong panahona. Naa si Delta sa atong silingan. So, atong silingan pasabot naa sa Pikas sa Cebu. Si Delta naa sa Cebu, wa ta kahibaw basin atong silingan ni biyahe na di ay na diri. No? So, dili ta dapat pa-chill. Magulat ta, wala bitaw gi-announce nga nanak ko na Delta nga na-detect sa Bohol. No. As of this time, we have to be vigilant. We have to prepare good. Nga, and dawato na to sa atong kaugalingon nga moabot gagud na siya diri. No? So, although we are trying our best, ning kamot man ta, nga dili gid siya mosulod. No? Atong gobyerno, atong mga hospital, ang mga tao, atong mga leaders, ning kamot man gid sila, but it would come to a time gyud nga moabot gid na siya dire. So ato na lang na siyang dawaton nga moabot ta. Moabot siya, ang importante is we are prepared, no? And we know what to do. So ikaduha, stay at home. So dili sa ta magawas-gawas, dili sa ta maglaag-laag, kung walay kinahanglan gawason, no? Diya sa ta sa balay. Nya. Likay sa ta ng mga tapok-tapok, no? I know we are, Filipinos are very family-oriented. So, hilig ta mag-reunion, no? So, ako lang siguro, for my point of view, di ko gusto magpa-KJ nga ibawal. But you have to be responsible enough of whatever the outcome of your gatherings, no? Kung in kaso simba ko na ay carrier or ikaw man din ay symptoms ni adto jud ka kay gusto ka mo tapok og apil, especially mga tapok-tapok sa pamilya. So nara na nimo. Okay? But as much as possible, avoid crowded places. Mga party-party, mga fiesta, no? Mga style nato nga, di ba? Atong mga barangays or atong mga municipalities i-lockdown. Pero mag-advance di ito, mag-imbitar na og mga friends and relatives earlier than the set date or after na, diwas na. But that's up to you. Then proper wearing of mask, no? Sa atong mask, always make sure nga na-cover ang nose o ang chin. Dili siya half.
So properly wear your mask, and then supposedly pod kung magsuot pud ta sa ato ang mga mask sa pagpili nato sa mask, kabalo pud ta unsaon og dispose. Dili ta nga kanang pasaya lang pud ta o gamit-gamit nga og mga mask. And then physical distancing, no? I know that we are living in a populated area, most of us. Like for example, Tagbilaran City. Pero kita na lang po mag-initiate ta for us to observe physical distancing. And then, lastly, no, mag-disinfect sa balay. And if ever mangganing, simbako, nag-develop of symptoms or kanang na-detect as a confirmed case, and i-quarantine, please lang, dili ta mangangin, dili ta mang-recruit, dili ta manakod sa uban. So dapat we are responsible enough to have ourselves isolated. So if ever mangganing symptomatic, dili na mo duty or di na mo adto sa work, di na mo gawas, and then inform your local nga RHU or adto ka sa consult ka sa imong family physician, no? Dili na gyud unta ta dapat mag suroy-suroy kay para maka-recruit tag members sa atong COVID family. So what have we done so far, no? Like sa atong hospital sa Ka-Gallares, di ba, gaset dugay na ning uban nga nag-hand washing station, unya natay mga daghang poster sa palibot nga mag-remind social distancing, hand hygiene, naapay dako nga banners outside, no? And then we also have instructions nga bawal mo lingkod diri, no, for our kanang mga watchers. Then our patients sa COVID areas, gibawalan po nato ang watcher, no? Bawal watcher, bawal visitor. Kay para lesser ang tendency na magtakod. And at the same time, right now sa hospital nga preparation, aside from, di ba, na-mention ako ganina that we have expanded our bed capacity for COVID positive nga cases, kay mas daghan naman gid ang positive nga madung dire. We have also giset up na pod ang katong isa ka isolation area in preparation as an ICU na set up. Kay if worst comes to worst that Delta would be coming, we could easily convert that area as our ICU. Ang kulang na lang ana is ang staff nga mo man. So we also have challenges with our staffing. I believe kita man gyud tanan, we are also exhausted na. But good thing that we are still gapadayon gid gihapon ta og combat aning COVID, no? Bisan pag kanang kapoy na, no? Bisan nga COVID na lang gani ang uban, padayon na gihapon. So it's just a part of life. So for our staff, what we do, we constantly yun kana atong PPE donning and doffing, although it's done virtually, we have to do that so as to ensure nga gafalo gid gihapon sila. But if naiuban nga kanang naay corrections, we have to correct kay at least they are aware of what areas or asa nga part sila sayop or they need to improve. And then we have also, di ba, generated na nga dapat kuanata kanang ideally we do telemedicine. We have initiated na, di ba, telemedicine. And at the same time, teleconference, online meetings, galikay na gid ta sa face-to-face interactions within the hospital so as to prevent takod from one office to another. Since we have a very high community transmission namang gyud within the province, within the city. So, para dili magtinakdanay kay simbako, magtinakdanay, so tibok, hospital staff in tawon, like isa ka department, maapektuhan, so magsira. So, ang efficiency sa work output nato, dili nato siya ma-meet. So, that is why nag-start na pod ang hospital nga mo-engage to telemedicine, nga, and at the same time kaning mga online portals nato for the meetings, conferences, trainings, and all. And then pinaka-latest nato is our work from home scheme. No, for the offices, we have suggested nga mag-work from home.
Kay if simbako moabot si Delta or naa naman si Delta, at least dili if naay isa ka batch or isa ka group maapektuhan, dili tibuok unit or department would be closed, no? So naapay mabilin. So work from home scheme, I think a lot of offices have started that this week. Para na in preparation na siya in Delta kay again, si Delta bisang mula bayra ka, labi na kung imo environment is enclosed or in the office, so dali ra pud ka makatakod or matakdan. So again, who can stop COVID? Nobody but you. Disiplina sa kaugalingon, no? It's really very important this time. So let us all be part of the solution. So for me, yes, we have plenty of challenges. Daghan kay tag mga problema, no? Matigulang na lang taani sige atubang ni COVID, magduhang tuig na lang, no? But so far, we have to keep on going. Padayon lang gid gihapon ta because this is our life, this is our challenge. Dili lang siguro sa mga frontliners, but everyone sa tanan tao. Dili lang man isa ka group or isa ka region lang ang kaning kakaproblema ani. Dili lang gid na sila, dili lang isa ang involved, but everyone. So, dapat magtinabangay ta and be part of the solution. So I think that's all. Thank you. Okay. Thank you so much, Ma'am May. At actually, ibang yung gi-explain tanan. So, for the benefit lang ng mga wala ka kwan sa entire portion sa discussion ni Ma'am May ganina, no? Di ba, kuan man to Ma'am May, gahisgot bahin sa unsa ang Delta variant, o epektibo ba ang bakuna, epektibo ba ang mga bakuna batok sa mga variants, unya pagkahuman pa, kailangan bag-booster dose, unya unsay angay buhaton, ug unsa na mga gipangbuhat na para ma-combat ang pag-spread sa COVID-19 sa labi na gyud ning kaning ginatawag nato og Delta variant. So natay isa ka pangutana ani Ma'am May, no? Unya dili sa kanamo palakwon kay ato sang i-entertaining adong mapipila ka pangutana. Okay. Kani siya kanang unsay rason sa pag-develop og variant. Ganahan ko niyo kay moabot ka ni siya og letter Z. Basig ba ni kanang referring to kanang mga memes sa social media karon Mami nga ayaw sa mukabaka kay Delta pa basig moabot pa sa Z. So nuton unsa may rason nga mo develop siya into another variant. So again, kung example, di ba, it's, answer siya, survival of the fittest. Kaya if daghan na kayo sila nga pareho nga virus, no, sa isa ka lugar, so mag-compete yun na sila. So ang pinaka-luya, mo'y mamatay. So para makasurvive, they need to develop or to mutate into something better, no? So para dili sila dali mamatay. And then, katong pawatanan niya, if maabot pa ka ng Z, possible, yes. Possible nga ang maabot og Z. Actually, I think there are naanatay mga lain-lain aside from kaning, di ba, A, B, C, D, Delta. Dari kay Lambda. Nana sila lain-lain nga kanang murag na-detect, but dili siya ing ana ka significant. So, munang wala pa nila gilabel yun. But soon, if mudaghan to sila ilang na-identify, munang label lang na bigyan na ng label si virus or si variant. Okay. Yeah. Kung ano, sa base ng explanation ganiha ba, nga murag makomparar nato ning COVID nga virus, SARS-CoV nga virus ba, mura siya organisasyon para makasurvive siya, unya mas mulambo pa, mura siya na quality improvement or continual improvement. Kaya para ma-survive niya, unya mas munindot pa, unya ang iyang kuan. Mo tanang nga sa kaingon palimo ang Delta variant, para mo survive mo na siya karon mas dali siya mas spread, mas daghan, mas dako ang viral load, ug uban pa mo nang masamot na niya mas dapat nga mas mabinantayon ang mga katawhan para dili matakdan aning sakita. Unya kani Mami, unsay angay buhaton kung nakabati ni og mga sintomas sa COVID mura og common magini pangutana pero para for the benefit gyud nga mahibaw og balik kung si angay buhaton kinsa man ang unang duulon. Okay.
So, for example, ako gihilantan, no, or giubo. So, ang una gyud nimo buhaton is maglain ka sa balay, no? So, the earlier kung mas hayo nimo ma-isolate imong kaugalingon, the lesser the risk nga imong matakod. In kaso lang simbako gi-COVID, nag-COVID naman day ka, the lesser the risk nga matakdan nimo ang lain nga tawo or mga kauban nimo sa balay. So, isolate nimo imong kaugalingon, no? Kung walay own CR, kay number 1 ang CR, kay mag-share. Kung walay own CR, pwede ra mag-traffic. Traffic in a sense nga, dili man gidungan og adtong CR. So, magsabot good mo kung ako'y una sulod, ani-ana, niya, sunod na pod. And then, disinfect the area or the comfort room kung commonly used ninyo, common CR ninyo. And then inform yun kasagaran. For us sa hospital, we inform our public health unit because it is the one who is monitoring the health of the employees. For those nga walay kanang like walay clinic sa ilahang mga companies or ilang institutions, inform your nearest nga barangay health worker or ang in charge sa inyuhang barangay, BHW or karang gitawag nato nga BHERTS. Kay sila na dayon mo relay ana sa RHU para i-further evaluate ka and if i-assess ka if need ka ba i-swab. So after assessment mo na, pag mo positive ka simbako, that's the time that mo activate ang ilang contact tracing team, then they would be calling those nga imuhang na contact. Okay. So isolate and then inform your nearest nga healthcare worker or pinaka-accessible nga healthcare provider. Yes. Kimam ginano nga kita may mas nakabalo sa atong lawas una na patay gibati or wala pa batay gibati mo nang kung nakabantay tagnan tay gibati mo nang mag-isolate and then kasagi kaingon pa ni Mami sultian nato ang appropriate authorities nga maoy mo ngatong duulod para makaibawtag kanang unsay instruct nila nato nga mag-isolate and then kanus ma-swab and so on and so forth. Kay tuod man Mami no na uban nga bisag kabalos lang nga symptomatic na ipugos gihapon kay nakabalo man datong for example katong pinaka-recent nga nahitabo dito sa sulod sa usa ka barko nga obviously positive siya pero ning pugos gyud siya og sulod. So hinaut unta nga mga Ka-Gallares ug mga katawhan nga kung kabalot ang natay gibati ato untang likayan nga matapo sa labi na og daghan ang mga tawo kay para dili makaangin sa uban. Unya napoy mga binaling nga mga tawo ana mameno kay uban nga ganahan nga bisag gisakit na ganahan gyapon mo tapo nay uban nga magpasakit-sakit pod nga gamiton nga chance ang kuan niya ko nga dili lang ko ali kay para ko pero basabtan man pud nato ng uban kay kanang gikapoy na unya og uban pa pero ang sa gikan pa ang pandemic it works both ways kung baga so tricky pud siya sa katawhan. So kaning kuan Mami kaning bahin sa bakuna kay karon kamulom kita sa atong vaccine rollout di ba nga mas daghang mas mabukunahan mas nindot pero karon nay mga palakaw kay kabalo man gyud nga social media is very powerful bisan pagkapilan tan ingon nga dili mo tuo basta-basta sa mga nabasa mo tuo lang sa mga gikan sa credible sources pero di ka nato malikayan nga nagiuban nga magtuo diretso unsay ilang mabasa sa social media sama sa kaning nakabasa nga ang katong mga nabakunahan og una last katong earlier this year ning hupas na kuno kay 6 months ra kinahanglan na magpa-booster. So ako kang pasulti og balik unsa ka tinuod kini? Actually there are wala pa joy studies no nga moingon nga muhupas gyud ang bakuna dayon no. Pero as of now it needs kuan pa siguro kanang further research no to verify if needed ba gyud si booster. Pero as of now karon nga time dili gyud siya. Wala siya gi-advise and not recommended. No. It may be siguro mga 2 to 3 years from now or unsa ba 5 years no for it to be considered mihupas na.
So kung buto na una maghulat ta sa ato ang for example DOH nga mo'y magsulti nga manginahanglan na po dili kay magtutuo ta unsay nakapost sa social media sa labi na og di ba dapat kamaot mo verify sa information nga ato ang tuuhan og dili tuuhan. Correct. Okay. So mami, before ka na mo palakwon, mensahe nimo sa atong mga Ka-Gallares bahin aning COVID-19 ug sa labi na kaning na threat sa Delta variant. Okay. So para sa tanan no, ako in behalf of the IPCU nga team, magapasalamat gid mi sa tanan nga empleyado and also mga bisita, kliyente sa Gallares sa pagsunod sa mga mando nga para rapod sa atong kaayo. Kahibaw ko nga kitang tanan gipang kapoy, gusto na jud manglaag, no? Daghan kay tag mga gusto buhaton sa atong kinabuhi karon kay murag nalutas tag more than a year. Pero ako ang sa ato lang is that follow gid gihapon ta sa protocol, dili ta mag kanang complacent lang nga okay ra lagi ni naanad na ko, palakasan lang ng lungs, laban lang, no? Nga mga mga thinking kay ang atong COVID nga virus mutate. So karon ang gakahadlukan nato is si si Delta mo man na siya popular gid kaayo nga variant karon nga gingon nilang isog paspas na but what kahibaw nga naaman day lain diha nga tago-tago nga variant which might be mas isog pa or mas hadlok pa ni Delta. So padayon lang ta sa pag-observe sa hand hygiene, mask, distancing, likay sa mga tapok-tapok, kunya disinfect, no? Di ta manikas sa ato ang mga protocols, no? And then kung ingon jud nga symptomatic, isolate. No, dili ta maghulat lagi nga kanang mang-recruit og mga members sa ato ang COVID nga positive team. So atong tabangan ang usag-usa para dili matakdan ug maprotektahan nato ang usag-usa. I think that's all. And on that note, daghan kayong salamat atong infection control nurse sa atong balay tambalanan sa Governor Celestino Ka-Gallares Memorial Hospital, Ma'am Graziella May Bantol Revilla. Okay, thank you. Daghang salamat. Thank you, Ma'am May. Okay, mga katong mga Ka-Gallares, ang ato ang infection control nurse sa ato ang hospital sa GCGMH. Hinaot no nga natay daghang nahibaw-an bahin aning Delta variant. So akong i-repeat na pud og balik ang ato ang brightna tawhana question for the day. Og hinaot no nga nadunggan ninyo ang atong gi-discuss ni Mami kanina. So atong question is unsay imong mabuhat aron makatabang sa pagpugong sa pagkatap sa COVID-19. So kung kabalo na ka sa tubag, doon sa ato ang comment section ug sunda ang format. Ayun kana. Healthy Bohol space your answer. So mga Ka-Gallares, siguraduha nga nagsunod ka sa ato ang format nga na ay Healthy Bohol and then space your answer. Three lucky winners nga makadaog og 100 pesos worth of cellphone load. 3 lucky winners for this episode. And magbasa tanong sa pipila sa atong mga comments from our comment section. We have from Venice Kutamura, following the minimum health standard protocols, wearing of mask, washing hands, disinfect the hands, physical distancing, and getting vaccinated. Thank you so much, Ma'am Venice, for a very comprehensive answer. We are joined this afternoon also by the head of our emergency department, Doc Roy, and we also have Sir Buboy Buenbraso joining us this afternoon. Thank you so much. And we also have Ma'am Dion Kad, Healthy Bohol, stay at home. Simple kayong tubag ni Ma'am, pero dako kayong tabang ang pagpuyo sa balay sa labi na uwa kay importanteng gawason sa gawas. We also have from Ma'am Gulda. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Ma'am Gulds. And thank you for joining us. We also have from Ma'am Zel Ogis, Healthy Bohol, wear face mask, social or keep distance at least a meter, and then huwag hawakan ang mukha and stay at home. Thank you, Ma'am, for your answer. We are also joined by Ma'am Cora Yementiza, Healthy Bohol,
follow the public health standards, wearing of mask, face shield, washing of hands, and then physical distance. So, sa gikaingon pa no, the minimum public health standards. So, keep your answers coming because you might just be one of the 3 lucky winners for our cell phone load. And of course, amo na siyang i-announce sa ato next episode. We also have from Ma'am Christian Marie. Good afternoon, Ma'am Krisha. And we also have from Ma'am Malu Rial, watching from Bohol School Division. Wow! Thank you so much, ma'am, from our teachers and staff from the Bohol School Division. Thank you for joining us. And then we also have from Gaila Galonchua. Hi, good afternoon, watching from DepEd. Oh my God! Thank you so much. We have our mga frontliners at mga counterpart from the education section. Okay, salamat kayo for joining us. And hi, good afternoon. Yes, thank you, Ma'am Gaila. We also have from Ma'am Betty Pabilando. Thank you, Ma'am May, for sharing and for explaining. It helps a lot. Thank you so much. Hinaot nga daghan tag na hibawaan karong hapuna o daghan untang maabot aning atuang gidalit karon nga update bahin sa COVID-19 para mas ma-inform pa ang mga katawhan sa Bohol. Ug dili lang diri sa Bohol, ug asa manggaling moabot ning atuang programa. We also have another comment from Ma'am Jordinia Faye. This is an answer to the query, face mask follow up, and then we also have from Ma'am Jenny Espina, apat dapat. Ganahan ko ni apat dapat apat. Marami siya title sa salida. So again, that is our Bright Tawhana question for the day. Unsay imong mabuhat aron makatabang sa pagpugong sa pagkatap sa COVID-19. Sa katong mga wala ka join sa atong live streaming, you have until 11:59 tonight to cast in your answer. And of course, one answer per person only, and the winners are randomly selected and will be announced sa ato ang next episode sa ato ang GCGMH Healthy Bohol Special Edition for our 2021 National Hospital Week, sponsored by the GCGMH Hospital Operations and Patient Support Service, headed by our Chief Administrative Officer, Ma'am Mary Grace Galleto. Thank you so much. And of course, ato sang pasalamatan ng atong Medical Center Chief, Dr. Mutya Kismet Tirol Macuno, for supporting our activities. We also have our Public Health Unit headed by Dr. Wilnelia Causing, our Nursing Service with our Chief Nursing Officer, Ma'am Tita Araneta, and our IT section headed by Engineer Pupi Azarcon. So mao kato mga Ka-Gallares, unya ako mong imbitaron nga og mapuhon na napudtay equally interesting topic nga bahin sa family planning sa panahon sa pandemya. Unya kita ubanan ni Dr. G.V. Marie Tagapulot, isa sa ato mga consultant sa ato ang OB-GYN department para maghisgot og family planning during sa time sa pandemic. And on Thursday, maghisgot kita og kabahin sa ato ang basic life support. At ubanan kita sa ato mga BLS trainer sa Gallares na si Sir Christian Kanaya. So mga Ka-Gallares, stay tuned tomorrow, same time, same platform, para sa ato ang pakiginabi na pugbalik para aling mga importante yung mga topic na makatabang nato sa matag adlaw. Okay, ayaw kalimti nga i-share kini sa ato ang mga katawhan para makabalo sila ug unsay ang naibuhaton. Unya kadtong wala pa naka-like sa ato ang FB page sa Gallares, i-click lang ang like para ma-updated ka mo sa ato ang mga posting sa mga public advisory, sa mga services sa Gallares. Bisitaha ang ato ang FB page or ang ato ang website nga www.gcgmh.gov.ph. O kung gusto mo nga mo review aning ato ang mga episodes sa Healthy Bohol, makita ninyo diri sa ato ang FB page, or kung naamoy YouTube, makitaan po ninyo na sa amo ang YouTube channel nga Governor Celestino Gallares Memorial Hospital. Okay, so mao kato mga Ka-Gallares ang atong special episode for Healthy Bohol 2021 para sa atuang National Hospital Week. Live kita sa GCGMH. Ako si Nurse Mark na nagsulti. So Gallares,
so kind, o tungod kay napamay COVID-19, let us be the solusyon. Patuloy pa rin ang laban natin sa COVID-19. And together, we can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. B-I-D-A, be the solution sa COVID-19.